Hello po mga kababayan, kamusta po kayong lahat? And once again, welcome po dito sa Simply Talkies Vlog. Tayo po ay magbibigay ng maiksing komento, opinion at reaksyon sa mga mainit na usaping politika at balita sa ating bansa. Shout out po sa lahat ng ating channel subscribers, mga followers, nagla-like at nagsishare ng ating videos. Ganun din po, special shout out to all our OFWs, to the men and women in uniform, sa mga frontliners at mga guro. And may God bless us all. May God protect the Marcos administration from the evil forces, the likes of Dutertes, their minions, and the anti-Marcoses. So, yan nga po mga kababayan, ito, trending ito sa lahat ng social media platform, itong pagkaka-aresto kay Digong, no? Actually, nandyan na yan po sa Netherlands, dyan sa International Criminal Court, at todo depensa po ang kanyang mga minions, mga followers nila na ang sinisisi ay ang pamalaang Marcos na sinasabing isang napakalaking hudas ng Pangulong Marcos at hindi pinortektahan ang isang Filipino citizen bagkus hinian over sa mga banyaga. At kung ano-ano pa pong mga fake news ang kanilang mga nilalagay sa kanilang mga social media accounts, tulad daw di umano ng itong si Pangulong Trump ng United States ay tutulungan si Digong at para po kastiguhin ang Pangulong Marcos. So ganun po yung mga pamimeke na mga balita ng mga Duterte minions, followers at mga kulto ni Digong, no? At kung ano-ano pa ang mga pinagsasabi nila, nag-violate daw sa Constitution, nag-violate sa batas ang Pangulong Marcos. Cite an example kung meron pong violation, no, sa karapatang pantao ni Digong, sampahan nyo po ng kaso ang Pangulong Marcos. Pero kung wala man, tiyak yan, kayo po ay mga maiingay na lata na walang laman. Anentikan, no? Siyempre, maingay naman talaga ang lata pag wala ng laman, pero walang saysay ang mga pinagsasabi. At eto nga po, yung isa sa mga solid ally ng Duterte, kung walang Duterte, walang Bato. Malaki po ang pagkakautang ni Bato sa mga Duterte. Hindi magiging PNP chief si Bato kung wala si Digong. Hindi magiging senador si Bato kung wala si Digong. Pero si Bato, ano po sila? Para po silang yung nagpulusan. Diba? Parang yung nangyari kay Jesucristo nung siya'y pinagkanulo na at hulihin, yung kanyang mga apostoles ay nagsipulusan. Scattered ships. Nasaan kayo ngayon? Bakit hindi nyo puntahan si Digong sa ICC? Bakit nandyan pa kayo sa Pilipinas? Di ba Bongo? Di ba Robin Padilla? Ano, susundan nyo ba ang inyong amo doon sa ICC? Oh, care to share? Di ba si Robin Padilla? Sabi niya, walang iwanan. O ano na, inaantay namin ang update mo. Pa-English ka pa, no? So pag-usapan natin si Bato, mga kababayan. Ito pong si Senator Bato, simula nung nahuli ang kanyang amo, nag-iiyak yan. I think meron ng isang larawan na nakaupo na lang siya semento at umahagulgul. Ngayon, sinasabing hindi makita ni anino niya sa Senado. May pumunta pang reporter doon para hingan siya ng pahayag. Sarado po ang opisina niya. Kumbaga naka-LOA din siya. Leave of absence. Dahil nagdadalamhati sila. Ano, namatayan ba kayo? O condolence naman pala sa inyo, no? Sorry but not sorry, Senator Bato. O ngayon po mga kababayan, may nag-surface na mga quote card galing kay Senator Bato. Ang sabi niya, no, diyan po sa Impact Leadership, hindi ako natatakot sa ICC. Bring it on! Oh, parang ayan na naman tayo yung kanyang
press con dati. Trillanes, bilisan mo. Puro ka ay chichi dyan. Napanood nyo yun, di ba? Paulit-ulit tayo pero nakakatawa yun eh. Na high blood ng sobra si Bato. O ngayon, nag-sink in sa kanya ang realidad. Akala niya, hindi magkakatotoo na masusukbit si Digong ng ICC. O, ayan, nasukbit. Diba? Ano ang sabi niya? O, kunwari matapang siya. PMA ako. Ha? Marami ng laban ang napagdaanan ko. O, diba? Trillanes, bilisan mo! Dala ka pa ng pusas! O, ngayon, anong sabi niya? Hindi ako takot sa ICC. Bring it on! O, come on, Trillanes. Ha? ICC. Bring it on. Ha? Bilis-bilisan nyo. No? Parang si Digong din tong si Bato. Eh, siyempre, amo niya eh. No? Idol niya si Digong eh. Sa tapang-tapangan. Bring it on! Pero pag nandyan na, ha? Pag nandyan na, ano ang sabi niya? May isa pang quote card, ayan o mga kababayan. Ano ang sabi niya? If all legal remedies has been exhausted and justice has nothing to avail, hindi na daw siya magpapasikot-sikot pa. Hindi na siya magpapahirap sa mga kapulisan na hanapin siya. No? Hindi niya nabibigyan ng sakit ng ulo ang kanyang pamilya at mga kapulisan para hanapin siya. Kumbaga, mag-surrender na lang siya. At sana naman, kung dalhin siya dun sa ICC, sana naman, makasama niya yung matandang si Duterte at alagaan niya daw kung papayagan. Pwede naman siguro, no, dahil may edad na si Duterte, no? Malay mo, may magandang ang nurse doon, foreigner pa, o di ba? So, yun na sinasabi niya diyan sa quote card niya. If all legal remedies has been exhausted at wala na pong makitang ibang paraan para hindi siya masukbit ng ICC, mag-surrender na lang siya. Oo, kaya nga, wini-welcome niya ang ICC. Pero, sa aking opinion, gagawin niya ang lahat. No? Kasi sabi niya, if all legal remedies has been exhausted, no? Gagawin niya ang lahat ng legal na paraan para hindi siya masukbit ng ICC. Manalo ka muna bilang senador, malamang may immunity ka dyan. Mahirapan silang daling ka dahil protektahan ka ng Senado. So nagsalita na si Bato ayan talaga. Pero hindi pa rin yata siya lumalabas sa kanyang lungga. Baka puro lang yan sa kanyang mga social media account. O at least nagparamdam, mga kababayan. At ganun din, no, yung kanilang legal remedy na hinihingi sa Supreme Court na TRO, the Petition for Certiorari and Prohibition, para po doon kay Digong, kaso nilipad na Nagkomento na po ang Supreme Court. Sabi po dyan sa Impact Leadership, TRO, junk. For the meantime, hindi po sila pinagbigyan ng Supreme Court. Kasi di ba minadali yan, special panel due to the very urgent circumstances. Yung mga napili pong mga hurado ng Supreme Court, nag-virtual sila. And they find out that yung bang hindi na-explain doon sa petisyon nitong sila Bato at nila Torion, yung clear at yung parang hindi nila na-explain maigi sa kanilang petition bakit kailangan magbigay ang Supreme Court ng immediate TRO. So kumbaga, talo sila Bato, na-junk muna yung petition nila, pero binibigyan pa rin sila ng pagkakataon ng Supreme Court na sumagot doon within 10 days. Kailangan magbigay sila ulit ng explanation, yung malinaw, within 10 days. Pero for the meantime, walang TRO. At ano pa ang bisa ng TRO, mga kababayan? Kung wala naman yung taong pinoprotektahan mo, ano, dadalhin mo doon yan sa dahig? Ipirepresenta mo sa mga hurado doon, oy, mayroon kaming TRO,
Galing to sa Korte Suprema ng bansa namin. Kukunin namin muna si Digong at iuuwi namin? Ganon, mga kababayan? Ganon? O, paano na? Diba? Anong saysay nung TRO? Wala. Diba? Kaya ako nga kila Bato at Torion, don't waste your time. Waste your time on how to defend si Digong sa ICC. No? Samahan nyo si Digong sa ICC. Walang magagawa yung ngaw-ngaw nyo dyan ng ngaw-ngaw kayo sa ating bansa dahil yung taong gusto nyong tulungaw nandun sa ICC. Sabi nyo, wala nang jurisdiction ng ICC sa bansa natin. O bakit kayo ngaw-ngaw dyan? Doon, pumunta kayo doon, mangalap kayo ng mga supporters. Humanap kayo ng isang matinding kakampi na may makaka-impluwensya sa ICC judges na they will let go of Digong. O baka sabihin nyo, matanda na po kasi yan, 80 na o. Nagdidimensya na siya. O, diba? O ganon mga kababayan. Hindi po pinagbigyan yung immediate request na TRO nila Bato at nila Torion. Wala pong nakitang malinaw na dahilan para maglabas ng TRO kaagad-agad ang Supreme Court. Pero pinasasagot pa rin sila, pinagkokomento pa rin sila dun sa petisyon. Okay, so yan po no, si Bato, may mga pahayag na. Sabi niya, ICC, hindi ako takot, bring it on. Pero gagamit muna ako, mag-i-exhaust ko muna lahat ng legal remedy ko. Pero pag wala na talaga, susuko na lang ako, hindi ko na pahihirapan ang pamilya ko at ang mga kapulisan. Pero sana naman, maalagaan ko yung matanda doon sa ICC if they will allow me. Makiusap ka. Sabi mo ako po ang caregiver niyan. Ako po kasi yung garapatan niyan eh. At hindi po pinagkaloob yung kanilang prayer na magbigyan sila ng immediate TRO. Okay? Kayo po, ano pong inyong masasabi? Comment down below and don't forget to like and share. Hope to see you in the next videos. Bye-bye. God bless.